Okay, good day sa mga future bookkeepers dyan. Sa inyong lahat, magandang umaga. So for today's video, gagawa naman natin ay yung Corp for 2. Sabihin, ito na yung problem number 2 natin para sa corporation merchandising sa bookkeeping and C3. So marami kasi akong nabasa at nag-message sa akin na gusto nila magkaroon pa ng another problem na sa ganun daw mas maasado yung kanilang pagbabalanse or pag-training para sa assessment. So gumawa ako ng bagong video, bagong problem. Kaya nga ito ay Corpo 2. So ang pangalan daw, lakayin natin. So sabi ko nga sa inyo, pag simula, basahin nyo agad, during the assessment, basahin nyo agad yung problem o yung nilalaman niya. So sabi dito, so ito, ang ating pangalan ng ating company is AGR Corporation. Tulad na sinasabi ko sa inyo, pag manggagawa kayo, isipin nyo kayo yung may-ari ng business para hindi kayo malito. So, pangalan ng ating company is AGR Corporation sa Tayabas City. May paid up capital na 300,000. So, si AGR Corporation daw ay engaged sa buy and selling merchandise with a store located in Tayabas City. The corporation prepares financial statement on a monthly basis, prepares adjusting and closing entries at the end of the month. So ito yung kanyang chart of account. Then, ito, direction, read carefully. And the accounting policy used by the corporation on the business AGR Corporation. So ano sabi dyan? So the corporation uses special journal to record sales, purchases, cash receipt, cash disbursement. In addition, so meron daw siyang general journal, maintain subsidiary ledger both customer and suppliers or creditors. So, ibig sabihin, meron tayong subsidiary ledger ng accounts payable at accounts receivable. So, depreciation daw ng store and equipment, 10% per annum. Purchase supplies are immediately charged to expense. So, pag meron tayong binili supplies, siya ilalagay na sa supplies expense. Then, merchandise inventory daw at the end of the month is 110,000. So the following is a post-closing trial balance of AGR Corporation for the month of October 2023. So ang gagawin natin ngayon ay November, month ng November. So ito yung ending balance ng ng October. So ito yung magiging balance natin ng November, beginning balance. So ang ginagawa lang naman dyan, sa ledger, ililipat mo lang ito isa-isa tulad ni cash, 190,000. So hanapin natin sa ledger. Ayan. So cash, 190,000. So ang date natin is lagi first day of the month. So November 1. Then dito sa item, pwede nyo ilagay ay big balance. O ibig sabihin nun ay beginning balance kasi hindi naman kasya na. Okay na yan. Then checkan nyo lang sa PR. Yan. So dito kung ano yung debit niya, ito pa lang kanyang account. So ito rin yung kanyang running balance. So ganun lang siya. Next is the accounts receivable. Then managers inventory. Actually, ano ko na siya, nailagay ko na siya, isa-isa kanina, para di na tayo magtagal. So, ganun lang siya. Ayan. Pag credit siya, dapat sa credit siya nakaano, tulad ni, ito, account depreciation. Ayan. Account depreciation pala, ayan, 3,000 naka-credit. Siyempre sa ledger, dapat naka-credit din siya. Ayan. So, nilagay ko na siya lahat. Ayan. Ano kaya natin? Para kitang-kita. Okay. So next, gawin na natin yung lagi kong unang ginagawa, yung cash disbursement journal. Na kung saan, ibig sabihin ng cash disbursement journal, ito yung journal na kung saan naglabas tayo ng mga pera. So, sa source document, ayan, nakaya natin, ayan. So, pag, katandaan nyo, pag sinabing cash disbursement journal, ang unyong tatandaan ay cheque. Ibig sabihin, nag-issue tayo ng cheque. So, asama sa cheque. Ayan. Yan. Cheque. Siyempre, pag may cheque, dapat bago yan, meron siyang
check voucher. Ayan, check voucher. Ngayon, then, paano katunayan na nagbayad na tayo, dapat meron tayong resibo galing dun sa pinagbayaran natin. So, go to example. Parang hindi kayo malito. So, mag-o-open ako ng isa pang publisher. Ayan. So, dito ko ilalagay yung magkakasama o paano mo sila pagsasama-sama, paano mo sa stapler. So, sa inyo, pag magagawa kayo, syempre, gugupitin nyo yan, isa-isa. Yan, may guhit naman yung may box. Para malaman nyo yung magkakasama. So, gawa tayo ng example. So, syempre, unahin natin yung number 1. So, check voucher, number 1. O, ito yan. Check voucher, 501. So, number 1 yung nasa ulihan. 501, 502, 504, 503. So, dito so tayo nga yung may-ari, si Ager Corporation. Ito yung check voucher. Ginawa, 501, date, November 5. Ang pay, si Read Bookstore. So, ito yung pangalan ng company kung saan tayo nagbumili. So, ikat natin ito. Yan, paste natin dito. Yan. So, ang kasama niya, sabi ko kanina, siyempre, check voucher, may cheque. So, hanapin natin yung cheque na may 1 din. O kaya, check nyo yung amount. Same dapat sila. Ito yon. Si check number, 1 din yung huli. Ayan. Ayan. Ayan na magkakasama. So, dapat nasa ibabaw si check voucher. Ayan. Ganan. Same natin. Ayan. So, 1568, 1568. So, same siya. Then, yung isa pang attachment na, no, source document, yung katunayan, nagbayad tayo, yung resibo galing kay Read Bookstore. So, hanapin natin. Unahan si Read Bookstore. Ayan. Official receipt November 5, tayo, AGR. Ayan. So, ito yon. Ay, napakluban yung isa. Ayan. So, ito yung magkakasama. Ito yung nasa ibabaw. Si check voucher. Then, si cheque. Then, si resibo. Galing kay Read Bookstore. So, mapapansin nyo, yung total nito, 1568. May VAT siya na 168. Yung binayaran natin, 1568. Yung resibo natin, 1568. So, paano siya gagawin natin? So, dito, check natin. Anong date ba niya? November 5. Yan, November 5, 2023. So, ang date natin is Nov 5. Yan. Check voucher natin, 501. Then, si cheque. Hindi ko memorya naman. Masyadong madami. Ayan. Copy na lang natin. Siyempre kayo naman, gagawin nyo. Hindi susulat nyo. Ayan. Ayan. Account debited. Ano bang binili natin? So, office supplies. So, kanina sinabi ko, di ba? Office supplies ay naging siyang expense. So, gawin natin siyang supplies expense. So, supplies expense. So, check na lang natin dito. Okay, guys. Pag wala kayo nakita sa mga column na office supplies, ibig sabihin, dito mo siya ilalagay sa sundry. Kasi sa sundry kasi dito yung mga wala dito. Para kasi mas hindi masyadong maraming column, pinagsasama sa kami sundry dito.
yung mga account. So, ang lalagyan natin ay magkano? 1,400. 1,400. Supplies expense. Then, magkano yung input pot? Ayan. Check natin. Ay, 168 pala. 168 pala input pot. So, maging total niya dito ay 1,568. Ayan. Lagad mo lang yan. So, basta dito sa cash, para hindi kayo malito, ang ilalagay nyo dyan, kung magkano yung laman ng cheque. Ayan, sigurado yan. Yan, kung ano yan. Same lang naman. So, 1,568 dito siya sa cash. Ayan, 1,568. Ayan, so price expense, input bot. Next, so check voucher 502. So, malamang ito ay 31, 1, 2, 3, 4, 2. Kasunod. So, hanapin natin yung kasunod. Check voucher 502. SM Appliance, Office Equipment. Nawala. So, maganda tayo. Third page. Ayan. So, hanapin natin ngayon si cheque. Ayan. Check nyo lang naman yung date saka yung amount. 5,600. Ayan. 5,600. 5,600. Then, si SMS. Ang saan tayo nagbili? Kay Miss Appliance Store. So, hanapin natin si resibo galing sa kanila. Ayan. Ayun, ito yung OR receipt. 5,600. So, lagi yung titingnan si voucher. Kasi dito nandito yung amount. Minsan kasi merong input bot. Ayan. Ito input bot kasi pag sabi input bot, pumasok sa company yung product. So, office equipment niya is 5,000. Input bot, 600. Then, 5,600 yung total. Para sa malalaman, pag pumasok sa company. Pag bumili ka, ibig sabihin, pumasok. Pag output bot, ikaw ang naglabas. So, ang output bot naman, makita mo yun sa mga sales. So, input bot muna tayo, 5,600. Okay, 5,000. So, wala din siyang office equipment. So, dito na lang yung 5,000. Ito yung 600. Input bot. Office, laki. Equipment. Yan. So, total niya ay 5,600. So, lagyan mo na dito ng check. Ayan. Ay, date, November 7. So, 7 na lang dito. Next, 503. Sunod-sunod lang naman yan. Ayan. Anong date niya? So, tingnan natin yung kasunod. Ayan. Number 8, si Gusto Kita Realty. So, sabi dito ay rent. Hindi ko na-edit. Ayan. Rent daw siya. Ang bayad sa rent ay 10,500. So, may less daw na expanded build holding tax. O expanded, 500. So, 10,000 yung cheque. So, saan natin to? Insert page. Ayan. So, hanapin natin yung cheque. Ito yan. Si Gusto Kita Realty. Yan. Gusto Kita Realty. Yan.
Tingnan natin kung meron siyang resibo. Suot na realty. Ayun, 10,000 bayad sa rent. Iwan. Kailangan 5. Yan, di bali na. Magulo lang siya. Yan. Ay, wait lang. Yan, okay lang. Kita din naman, 10,000. So sabi dito ay rent. Okay, rent November 8. So 8. So yun ay bayad sa rent. So yun ay magiging rent expense. Sabi daw ay 10,000 daw. 500 yung bayad. Then 500. So dito kasi lahat dito ay naka-debit. Debit. Ang credit lang dito is si purchase discount at si credit. So dito, ginaya na lang natin yan dito. Ayan. Sabi kasi naka-credit siya. Kaya nakabawas, kaya naka 10,000. So, kaya siya naka-credit, ibig sabihin, ibabawas mo siya sa 10,500. So, binayaran na lang natin ay 10K. Kung mapapansin nyo, yun yung laman ng cheque. Ayan, 10,000. So, expanded withholding tax, 500. So, dito ay expanded withholding tax. Ay, lumaki. Okay lang, kasya naman. Ayan. Next is the 504. 31, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ano kaya siya? So, check voucher ulit tayo. Ayan, si BIR. Compensation with holding tax expanded. Holding tax. Password page. Ayan. So, lagi siyang may kasamang cheque. Ayan si BIR. November 12, 13. Okay. So, tingnan natin kung meron siyang kasamang resibo galing sa BIR o kaya payment slip. So, edit. 2000, ano tayo? 2023? So, hindi ko siya na-edit lang. Tignan natin. Ito yun. 1-3. Usually naman kasi nagbabayad tayo nan sa bangko na lang. Ayan. So, ito yung magkakasama. Ito na sa ibabaw. Ito, dito na sa ilalim. So, November 11, 12. Ito, mali. Ito lang natin. Ito ay ano din. 12. Ayan. Hindi ko na siya na-edit. Ay, mali. Hindi ko na siya na-edit. Ano. Pero yun dapat pare-parehas. Okay. 1-3, 1-3. Compensation with loan tax 800 expanded, 500. November 12. So, expanded. Same nito. Expanded withholding tax. Withholding tax. Wait lang. Yeah. So, 500 daw dito. 1,800, meron dito withholding tax. Ayan. Tax payable. Ayan. Withholding tax. Composition withholding tax. Withholding tax. So, dito natin siya lalagay.
Meron na naman siya eh. Dito. Ayan, 800. So, 1,300. Ayan. Hanggang, okay, kasunod. Okay, next. 505. Si SS Pag-ibig. So, November. Nakain nga natin. Ano yung kita eh. Yan. So, November 12. Same lang nito. 505. So, pinalagay dito SSS Pag-ibig payable. So nga pala, itong mga to is payable. Baka mali mo, ano ko, dito ay payable. Payable. Bakit siya payable? Kasi di ba nagkakaroon tayo ng bayarin, in-express na natin siya. Kaya dito siya, nakapapasin nyo, naka-debit na siya. Kasi, binayaran na natin. Kaya yung payable natin ay nawawala na. Kaya dito naka-debit na siya. So magkano siya? Ay, check pala, di pa rin nakukuha. Kunin mo natin check nito. Ayan. SSS, Social Security System. So yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, magkakasama lang siya sa isang account title. Yan. So, tingnan natin. Ayan. So, employer shares, employer, same lang namang SSS yan. So, pagsamahin na lang natin, pagkasama na lang yan, 55550. So, pagdating dito, meron ba? Ayun. Ito. 55550. Yan. Pag minsan dito, nilagay sa PR, pag nandito na, nilalagyan na lang ng check. Yung ibang assessor naman, ang gusto nila, pag wala dito, ito, titira nyo isa-isa dun sa chart of account. For example, supply expense. Anong number ba niya? Excuse me. Some expense. Ayan. Ayan, 5352. Yun ang lalagay nyo. 535 dito. 5535. Ayan. So, kayo na lang maglagay dito. Check nyo na lang sa chart of account. Okay. Okay na. So, tingnan natin kung meron siyang katunayan, nagbayad tayo. Payment slip sa Bangko Siguro o resibo. Natin. O, ito yon, Bangko Pilipinas. So, tandaan nyo, pag cash disbursement journal, lagi siyang tatlo ang kalimitan, tatlo siya. Check voucher at cheque. Then, yung katunayan na nagbayad tayo. Ayan. November 11. Hindi ko siya na-edit na naman. So, ito ay November 12. Ayan, November 12 siya. Ayan. Okay. Next. Ito lang naman talaga ang mahirap sa cash disbursement journal, masyadong marami. Ayan, 6 pa lang tayo. Water cup. Water consumption 700. So nagbayad tayo ng tubig. So check voucher. Check Ayan, 700.
Nandiyan ko dito sa kabila. Ay, naiiwan. Ay, ay na nga. Ayan. Ay, ulitan. Ay, X ko na pala siya. Ayan, X ko ulit. Ayan, 700. So, tingnan natin kung meron tayong makuha resibo na nagbayad tayo. Ayan, official receipt ni Walter Co-op. Gusto rin natin ito dito. Ayan. 700. So, tingnan natin. Meron ba dito? Wala. So, anong date niya? 12 din. Puro 12 pala sila. So, 12, 506, 31, 1, 2, 3, 4, 6. So, pag tubig, kasama siya sa utilities, payable. $700. Wala. So, dito na lang siya. Tsaka na lang muna dito. Kay Sandre. 700. Yan. Next. Malapit-lapit na namin. Nangangalahati na yata tayo. Saan na? Number 7. So, kurente naman. 3-1. Si Mibalco. 3-1. Ayan. Taas naman. So, si Cheque. Kasunod daw naman yan. 3-1 din. Pag natapos naman itong disbursement, madali-dali na. Ito na talaga napakarami kasi entry. 3-1-3-1. So, resibo. Hanapin natin kung meron tayong makita. Oh, okay. Isang statement of account. So, dito ha, December 1. Ito yung official receipt. 3-1. Okay, malito kayo. Resibo ang kailangan natin. Di statement of account. Ayan. So, para-paras lang siya. So, dito ay 12 na naman. Puro 12 ba? 507, 31, 1, 2, 3, 4, 7. So, same lang siya. Utilities, payable din. Payable. 3-1. 3-1. Okay. Next. 508, 31, 1, 2, 3, 4, 8. So, hanapin na natin siya. Kung ano ba siya, sino ba siya. Ayan. Voucher number 8, 15. Payroll. Payroll siya. So, salary to. X. Aha. So, hanapin muna natin siya. Oh, nandiyan ka na naman. Ito ka. So, hanapin natin yung cheque muna. Huwag natin na yung code. Ayan. Same. Ayan. Parang wala naman tong kasamang resibo kasi ito yung sa kumpanya natin eh. Ayan. Sa partnership meron. May payroll na kasama. So, dito parang wala. So, proceed na tayo. Okay. 24,000 yung payroll. Pero yung amount sa 2350 lang kasi meron siyang naka-credit. Ayun o.
200 sa 700. So, paano siya lalagay? So, pwede mo siyang ilagay dito. So, may salary expense naman dito. So, pwede rin itong ilagay natin na payroll. Wala kayo. Pwede naman salaries expenses, doble-doble. So, 24,000. Ayan. 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 24,000 pero yung 200 sa 750 pag EBL PhilHealth, so pagkasama naman siya. So, 950 naka-credit. Ayan, dito. So, ito na ba't nakaganto? Sabihin, ay, naka-credit siya. Ayan. So, lilas mo lang siya para makuha mo yung 2350. So, 23,050. Yun. 509. 31, 1, 2, 3, 4, 9. Next, unti na. Tsaga na lang, tsaga na lang, tsaga. So hanggang kailan ba to? Hanggang November. Basta November hanggang November lang. November 30. Pag December hindi natin gagawin kasi yun ay sa ano na, sa adjustment entry. So, 5 na lang. So ito na si Ferco. Nagbayad tayo ng 30,000. So check ni Ferco. Ayan. Iba lang. 30,000 din. Wala ng pindot. So si, ano ba yan? Ano ba yung Facebook ko? Okay, ha. Naglang pa. Ayan na. Resibo ni Ferco. Ayan, 30,000. Katunayan na, nagbayad tayo. May utang tayo dito kay Ferco, kaya tayo ay magbabayad. So, may 18. Lagay na natin. Wait lang, nagaghang. Ano pala? Kasi babaw lang. Okay, 18. Si Ferco. So ay 30,000 accounts payable. Ayan. Check natin. Ayan. Accounts payable yan. Utang tayo kay Ferco. Tingnan natin dito. Ay, hindi na ano. Punan. Ayan, invoice. Sabihin nito, may utang tayo kay Ferco. Next. Ano ang sunod? Check voucher. 10. Kay Tubo Corp. Ayan, may binili rin tayo dito. Ito ay makikita nyo kasi inuna natin yung ano, yung cash disbursement journal. Yung binili natin, makikita nyo to dun sa purchase journal. Pag nag-purchase journal tayo, yun ang makikita nyo dun kung ano yung binili natin. Kasi nga, inuna natin yung cash disbursement para isang journal, kaya hindi natin nakita yung ano, previous transaction. Pero kung magba-by date kayo ng source document, dun yung makikita yung pagkakasunod-sunod. Pag nag-by date kayo.
Kasi doon makita mo talaga anong pagkakasunod-sunod ng transaction. Kaso inuna natin itong cash disbursement para isang journal, kaya hindi nyo nakita. So makita nyo naman siya pag tayo, purchase journal. Yan. Then yung resibo. Yan. Okay. So discount, ayan. Sabi ko sa inyo, una nyo yung check yung 188, 18, 188,700. Dito na lang. 188,700. 510. Kay Tubo. Corp. Kung payable niya magkano, hindi siya same. Kasi meron siyang magkano ang payable niya. Ayun. 1, 190,400. 190,400. Mas magbukas tayo ng kalkyo. Then meron siyang discount na magkano ba nakalagay sa discount niya? 1.7. Ayan. 1.7. Check natin. So yung binayaran niya is 188,700 plus 1.7 yung discount. Ayan, same dito. Next. 511. Yun na lang yata. Pimental Corp naman. Cash purchase. Bumili tayo ng cash purchase. Bumili tayo ng cash ng ating product. Ito pala. Okay, check nakaunti na siya. Intel 22,400. So pag cash yan, wait lang. Ano muna natin lahat. So may batch siya. Ayan. So binayaran natin is 22,400. Tama, 22,400. So dito lagay natin 22,400. Tayo mali to. Ayan. Pimentel Corp, cash purchase. So pag cash naman, di naman mahalaga kung kaino sa atin siya binili. Kasi cash naman siya. Di naman natin kailangang i-record. So imbes sa Pimentel Corp, ang ilalagay natin ay purchases. Kasi pag ledger natin, malilito tayo. So ito lang ay purchase. Ayan. So magkano? Balikan natin yung 20,024 yung input bat. Input bat siya kasi ay pumasok sa atin. So wala siyang sundry tayo maglalagay. Then 24. Ang date niya 27. Yan.
Next, 512. 31, 1, 2, 3, 12. 40 na lang. Ay, di pala ba dito pala dito? Paano di kami nito? Pinakalas. Yan. Next natin. Ilan lang ba? Ilan na lang ba? Isa, dalawa. O, ito na lang. Skilugi Corp invoice. Oh, may returns. So, mamaya natin kwentahin. Next natin to. Ayun mo naman. Ito ko muna. Cheque. And then, resibo. Ayan. So, binayaran natin ay 106,000. So, may returns. So, paano natin siya kukontahin? So, para tayo malito, ilagay na natin yung 16,400. 16,400. Then, aha. So, meron siyang returns, meron siyang discount. Meron mang discount. Ah, wala pala returns lang. Ayun lang pala, returns. So, ilalagay lang natin ay yung, ito. Pinakita lang yung returns. Sabihin, yung dati niyang 123,000, may binalik siya, 600. Minus 16,800. Yan, yun lang. Makikita nyo itong return sa receiving report. Ayan. Pinakita lang dito kaya binawas. So yun pa rin nilalagay natin. 16. Same lang dito. Ayan. Kaya na to. Galing kay Luge. Luge. Nalugi na siya. Luge Corp. Ayan. 30. Next. Last. Ayan. Ito pala may discount. Ah, hindi. Payroll pala to. Payroll. Kaya nga lang. Magpabrikan lang ako. Hindi ako may naano. Okay. Payroll. Number 30. Next. Payroll. Then to check eh. Ayan. So, may natira tayong check-in dalawa. Ayan. Basta yung December natin gagawin. Sa adjustment entry natin yung gagawin. So, November lang tayo. So, dalawa lang to. Ayan. So, para tingnan kayo marito, ang binayaran natin 22,100. So, lagyan natin dito ay 22,100. So, payroll. So, salary expense niya, same yan, 24 din. Pero may naka-credit siyang SSS saka tax, withholding. So, 1,1, then 800 yung tax. Yung tax ay 800. Dito natin siya ilalagay. Naka-credit siya. Then, dito yung 1,1. Yan. Yan. Okay. Yan. Tapos na tayo.
So, ang gagawin natin para malaman natin kung tama pinagagawa natin. So, i-add natin ito lahat. Ito, pababa. Yan, 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 yan. So, dapat si cash at itong si purchase ay balanse dito sa lahat ng debit. So, check natin isa-isa. So, unahin natin si cash. So, 1,568 plus 56 plus 10,000 plus 13 plus 5,550 plus 38 plus 23,050 plus 30,000 plus 188,700 plus 22,400 plus 106,400 plus 22,100. Yan. Ito yung sagot. So, mamaya natin malalaman kung tama siya. So, ang sagot niya ay 420,468. So, lagyan mo natin dito. 426,468. Then, si total nito 17. I-add na natin siyang dalawa. Plus 17. So, 42,168. So, lagyan natin dito para mamaya makita natin kung tama. Hindi mo kailangan ilagay para lang ma-check natin. Then, si accounts payable. Check natin kung magkano. 30,000 plus 190,400. Dami. Plus 106,400. So, 326,800. So, dito naman, 800. May credit ka dito. So, zero na to. So, dito, mayroon pa matitira dito. 550. So, dito add. Naka-credit siya. Naka-parenthesis. Sabihin mo, minus natin. 950. Minus 11. So, natira ay 35. Natira siyang 35. Yan. So, ito 48,000. Ito yung sundry. 14 plus 168 plus 5,000 plus 600 plus 10,500 plus 700. So, hindi ko sinama ito kasi kaya naman siya. Minus masisira. Hindi ko sinama. Plus 31 plus 20,000 plus 24. So, 43,868. 40,868. So, add na natin. Plus 48,000 plus 35 plus 326,800. Yan. Paras ba? 42,168. Tignan natin. Ay, parehas. 40,168. So, ibig sabihin, tama yung ating cash disbursement journal. Balance siya para siya dito. Pareha siya. Hit natin to. So, ito naman. Yan. So, hanggang dito na lang muna yung ating video. Masyado nang mahaba. So, check nyo lang dito kayo na magbago ng PR dyan. So, after nito, gagawin naman natin yung iba pang journal. So, goodbye and God bless all.